DZXL 558 Tatak RMN. Good morning, Metro Manila! Metro Manila! Di na boring ang Sunday dahil mas pagagandahin namin ang inyong morning. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558. Talakayang magaan subalit malaman ng mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Mga paksanghatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang panauhing eksperto sa issue at impormasyong gumagabay. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558 sa bagong oras, alas 8 hanggang alas 10 na ng umaga. Dito lang sa bagong DZXL 558. Kasama ang inyong bagong kabanding sa umaga. Proud to be Prom D, Mr. Buddy Omeras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Good morning! Mga kasama, si Padre Joy Ramos, SSS. Magandang umaga sa inyong lahat, mga ginigili kong tagapakinig. Tayo ngayon ay nasa 13 taon sa karaniwang panahon. At sa ebanghelyo na ating mapapakinggan, sinabi ng ating Panginoon, "No one who sets a hand to the flow and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God." Mga kapatid, samahan niyo ako sa isang panalangin. What a friend we have in Jesus. Diyos amang makapangyarihan, alam namin na sa aming buhay, kami ay hindi karapat-dapat, pero ginagawa mo kaming maging karapat-dapat na tagasunod mo. Sa aming mga pagtugon, maraming pagkakataon na kami tumatalikod sa iyo, bunga na rin ang aming kahinaan. Nawa sa aming pagtugon sa araw-araw, mapalakas namin ang aming pananampalataya sa iyo. Lalo't higit ang aming pananalig na kami ay umaasang ang lahat ng aming gagawin ay magkakaroon ng kabuluhan dahil kami ay tumutugon sa iyong tawag. Basbasan mo ang bawat isa sa amin, lalo't higit ang mga nakikinig sa programang ito, na sa kanilang mga pagtatyaga na sumunod sa iyo, maging buhay silang saksi at patunay sa pananalig nila sa iyo. Panginoon, narito kami at naway sa aming pagtugon, kami ay tunay na maging instrumento ng tagapagsunod mo. At loobin mo na sa aming pagtugon, lagi kaming magtalaga ng aming sarili sa iyo. Ang lahat ng aming hinihiling, ito na panalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. So take it to the Lord in prayer. Padre Joy, maraming salamat po. At kami sa Good Morning Metro Manila ay lubos yung pasasalamat dahil sa loob po ng isang buwan na programa natin ay nakasama ka namin sa opening prayer para sa programa. Walang anuman, Brother Buddy, at ako'y nagagalak sapagkat naging kabahagi ako ng programang ito. And I hope sa mga panalangin na ating ginawa, ang mga taong nakapakinig ay nakapag-ugnay din sa ating dakilang Diyos na tagapaglikha. Padre Joy, tama po yun. At nais lang namin sigurong ulitin nyo na manggaling na sa inyo kasi yung iba nagtatanong sa amin, yung SSS, akala nila yung Social Security System, para malinawan lang. Sige po, Padre Okay, Joy. yung SSS ay salitang Latin, ang ibig sabihin nun ay Societas Sanctissimi Sacramenti. Ito ang kongregasyon na aking kinabibilangan, na sa Ingles ang tawag ay Congregation of the Blessed Sacrament. Ang aming parokya na kung saan aming pinangungunahan ay walang iba kung hindi yung Santa Cruz Parish Church dito sa downtown Manila, sa Avenida. Anong oras po kayo nagmimisa, Padre Joy? May mga nagtatanong din sa atin kung paano ka mapupuntahan. Actually, wala akong misa sa Santa Cruz dahil Okay. ako ay sa seminary namin sa New Manila naka-assign as Director of Students doon sa Eucharistic Formation House. And I can be contacted sa 723-8328 if in case you need some help. Ayan, at idagdag ko na rin siguro, Padre Choy, baka batid or hindi batid ng marami, na ikaw ay retreat master and facilitator
doon sa mga nangangailangan, lalo tigit siguro ng counseling sa buhay may asawa, tama po ba? Yes. Ikaw ang eksperto dyan. Tama. And not actually eksperto naman, but I think the grace of God helped me to facilitate doon sa mga tao na mag-asawang mayroong mga suliranin sa kanilang pag-asama. Most of the time, nagbibigay ako ng marriage encounter seminar as one of the team priests ng seminar na yon. Dito yung nangyayari from Friday to Sunday. Siguro ngayong darating na July, baka meron, and then I can announce it later on pagka dumating na yung time na yon. And that time kasi mga kasama is patuloy pa rin po natin mga kasama si Father Choi Ramos sa programa sa Good Morning Metro Manila para magbigay po sa atin ng pambungad na panalangin tuwing linggo ng umaga sa DCXL 558 kHz. Muli, Father Choi Ramos, salamat po na marami. Maraming salamat din, Brother Buddy, and sa lahat ng mga nakikinig. Also kay Joy. Ayan, at thank you very much. Thank you, Buddy Oneras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Morning! Morning! Malamig ang morning. Good morning, Joy. Good morning! Isa kong mabasa-basa-basang ulan. Morning sa ating hong lahat. Gusto ko yung word na yun, ha? Wet na wet. Masang umaga. Good morning! Basang-basa po tayo ng blessing dahil na-spare ang Metro Manila sa gupit ng Bagyong Goryo. This is mine. At hindi tayo binagsakan ng matinding buhos ng tubig. Good morning! Thank you, Lord. Thank you, Padre Choi Ramos. When you Katulad ng dati, imbitado namin kayo 2 oras muli na ating banding time on air. love me, From the province of Occidental Mindoro, home of the Tamaraws. Lubang, tinamaan din siyempre ng bagyo. Ako si Buddy Oberas. At mula naman ho dyan sa Cagayan, dyan ho ang Calo Cave, Joy Garcia. Simulan natin ang morning, mga kasama. Imbitasyon po namin sa mga contact details ng inyong programa. Sa landline, unahin ko na, kayo po'y pwedeng kumonek sa amin. May nais batiin, tawagin ng pansin. At kaya magbigay ho ng anumang opinion, 882-2371. 882-2374 882-2376. at 882-2378. Tatlo ho yung aming cellphone numbers working 24/7. Mga kasama sa Smart ay 0921-431-1044. Para naman ho sa ating Globe text line 0927-863-37 at 1. At sa Sun, although walang Sun today, hindi nakita, 0923-911-8899. At isang magandang morning. Hi! Happy Sunday morning sa ating mga viewers at chatters sa www.rmnnews.com/tv. Follow us on Twitter at goodmorning_uppercase MM. At good morning sa ating hong mga ka-Facebook. Ayan, i-add nyo ho kami. 600 plus na last time, Pards. Friends ho tayo sa ating good.dzxl at facebook.com. At sa mga suki nating emailers, mag-email kayo sa amin, goodmorningmetromanila@gmail.com. Buddy Oneras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Unahin natin ang mga good news ngayong morning ng Sunday. Ang bilis ng panahon, mga kasama. Last day na pala, Joy, ha? July na bukas. Oo, ang bilis. Ubos na rin ang sweldo, sabi ni Aling Pepang. Handa na magbigay ng serbisyo, mga kasama sa kanya, mga kababayan, si Caloocan Mayor Oscar Oca Malapitan. Yung apelido nakalagay dito iba. Lagot ka, Jen, ha? Nakalagay dito, Oca Mapalitan. Malapitan. Hindi pa nagtatagal si Mayor Oca. Papalitan mo na, lagot ka. Good morning, Mayor. thank you! Sa interview po ng DCXL Good Morning Metro Manila, sinabi ni Mayor Malapitan na bubuhayin niya ang
ang dugo, hindi ho, ang Drug Council sa lungsod upang linisin ang imahe ng Caloocan lalo na sa usapin sa droga. Ayon kay Malapitan, handa na rin sila sa anumang sakunang darating sa kanilang lugar. Kinakausap na rin ng alkalde ang mga opisyales sa lungsod, partikular ang mga prinsipal ng bawat paaralan na magsisilbi evacuation site ng mga residente. Ito, may boses siya, pakinggan ho natin. Si Mayor Malapitan, ha? Saglit, ilalapit natin sa inyo may ng konti, ha? DZXL. Good morning, Metro Manila. Good morning, Joy. Buddy, maraming salamat sa DZXL at nabigyan niyo ako ng pagkakataon. Nagpapasalamat ako sa aking mga kababayan na makagawa tayo ng isang tunay na serbisyo ng isang leader sa kanyang mamamayan para sa bagong Caloocan. DZXL. Good morning, Metro Manila. Okay na, yung isa pang boses niya, baka kasi hindi pa. Ito ho, yung sinabi niya tungkol sa balitang good news natin kanina, ha? Pakinggan natin. Bubuhayin natin yung Drug Abuse Council at bibigyan natin ito ng mauhusay at pwedeng pagkatiwala ang tao na siyang magiging katuwang natin sa pagsugpo at ipinapangako natin sa ating mga kababayan na lilinisin ko ang lungsod ng Caloocan sa Oga. Sa Caloocan naman, mataas na lugar ang Caloocan, halos identify ko na rito dahil naging konsel ako, vice mayor, congressman, lalong-lalo sa aking distrito. Halos identify ko kung saan ang mga may problema pag malakas ang mga ulan. So, bilang paghahanda ay inaayos ko na rin o kinakausap ko na rin yung mga principal o yung mga eskwelahan na magiging evacuation site namin. At para mapaghandaan na rin yung mga kababayan natin ng pagkain, gamot o anong pangailangan. Si Mayor Oka Malapitan ng lungsod ng Caloocan. Good morning! Samantara, formal na rin hong binuksan sa publiko ang Valenzuela City Museum na matatagpuan sa ground floor ng Executive Building ng Gusaling Panlungsod. Ayon kay outgoing Mayor Sherwin Gatchalian, importante sa Valenzuela, partikular sa mga kabataan, na malaman kung paano nahubog ang kanilang lungsod para na rin sa ikaunlad nito. Makikita ho sa naturang museo ang iba't ibang display na sumasalamin sa kasaysayan ng Valenzuela mula pa noong pre-colonial period hanggang sa kasalukuyan. Makikita rin ho yung iba't ibang larawan ng mga personalidad na naging bahagi ho ng lungsod. Gayon din ang natatanging industriya na malaking ginagampan ng papel sa tinamong kaunlaran ng Valenzuela. Maaari naman ho pumasyal ang kahit na sino ho yan sa museum at bukas ito Lunes hanggang Biyernes 9 o'clock ho yan ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon kung saan libre ho ang entrance. Kita mo na. Kinabit na ho isang bagong automated weather station, mga kasama. Ang isa pang ikinabit ay rain gauge at operational na yan sa Navotas City. Para mas maaga at maasahang pag-abiso raho sa mga mamayan sa lungsod ang pagbigay ng taya ng panahon. Ang nasabing equipment ay nagmula sa Aboitiz Foundation at Local Disaster Risk Reduction Management Officer. Layo nito na mamonitor na mas maaga ang lagay ng panahon nang sa ganun po ay mapaghandaan ng mga residente at ng lokal na pamahalaan sakali po may mga nagbabadyang kalamidad. Inayuhan naman ng alkalde ang mga residente na manatiling lagi handa at kalmado rin sa lahat ng oras at panahon. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Samantala, magandang balita ho dyan ho sa lungsod ng Taguig dahil pinasinayaan kamakailan ni Mayor Lani Cayetano ang 3-story, 9 classroom school building sa Maharlika Elementary School sa lungsod ho ng Taguig. Ito ay pakikinabangan ng mga estudyanteng karamihan ay Muslim na residente ho ng naturang lugar. Ayon kay Natividad Jimenez, officer in charge ng Taguig Local School Board, dati ho ay may 3 gusali lamang na may 24 na silid-aralan ang Maharlika Elementary School at ngayon ho ay 4 na ho ang nagusali na may kabuang bilang na 33 classrooms. Aabot umano ho sa 3,221 ang bilang ng mga estudyante sa paaralan kasama ho yung mga kindergarten. Sinabi rin ho ni Jimenez na natanggap na rin ng paaralan 26 na air conditioning unit at isang public address system mula ho sa lokal na pamahalaan ng Taguig. Kaugnay ho nito may karagdagan ng 1,000
10 estudyante naman ang nabigyan ng Learner's Certificate. Sa programang ito, sasagutin ho ng lungsod ang matrikula at allowance ng mga mag-aral ang nagtapos ho ng elementarya sa pampublikong paaralan at gusto hong lumipat sa mga pribadong paaralan. Itinaas rin ho ng pamalang lungsod ang pondo ng Lifeline Assistance for Neighbors in Need Scholarship Program na ngayon ho'y umaabot ho sa 300 milyong piso. DZXL. Good morning, Metro Manila. Magandang umaga po. Congratulations sa programa ninyo, Buddy and Joy. Good morning, Metro Manila. Dito sa San Juan, sisikapin natin na bigyan sila ng magandang serbisyo. DZXL. Good morning, Metro Manila. Thank you, Mayor Gia Gomez, muli re-elected San Juan City. Basta ang inyong araw today, masarap talaga mamaluktot kasama Ay talagang kapag ganitong kagabi pa umuulan na kaya ang sarap, madaling ang sarap araw. patulog. Kaya baka hindi ka makarating at tulog ka pa, pero iba talaga paglaking probinsya tulad natin, ano? Pero maaga kasi ako natulog. Maagang gumigising. At maaga akong gumigising. Talagang pag Sabado, yun na yung pamahinga natin. 4 o'clock ng hapon, gising ako 5 o'clock na madaling araw. Ayun. 617 friends sa pala tayo sa Facebook mga kasama. Salamat po na marami. Gusto nyo sumama sa amin, ha? Friends tayo. Friends tayo. Yes. Congratulations lang, Pards, sa lahat ng mga mag-outing ngayon. Congratulations. Congratulations. Mas masarap daw mag-swimming pag ganitong umuulan. Tama ka. Mas maligamgam yung tubig. At least hindi sa pool. mainit, hindi masyadong masakit sa skin. Masarap. So mukhang dadive ka rin mamaya, ha? Congratulations lang po kay Colonel Ricardo L. Nolasco Jr. Siya ay presidente ng AMSLAI at may-ari po ng kilala dyan sa pagudpod na Hanas Beach Resort and Convention Center. Sa Pards ay awardee ng Likas Yaman Award. Wow! Congratulations! From DENR. Likas Yaman Award, Most Outstanding Individual Initiative on Environmental Protection and Management. Ayan, last June 27 ay naparangalan siya dyan sa Oasis Hotel and Country Club, San Fernando, La Union. Ayan. At happy birthday sa aking hong lola, pinakamamahal na lola, si Anacleta Bucala. Birthday ho niya, 87 years old. Today mismo? Kahapon. 87 years old. 87? 8 years old na yan. Wow. Pero malakas pa yan, nakikinig pa rin sa atin yan. Talaga naman. Happy listening po sa lahat ng mga taga Cagayan Valley. Marami tayong tagapakinig doon. Sa survey kasi, Pards, kayo yung most radio-dependent region talaga. Ang Cagayan Valley. Happy birthday, La! Hindi po kayo tatanda pa dahil pakiramdam ko'y masayahin si Lola. At meron kayong apo. Ayan. Oo. Meron kayong apo na talagang masayahin din. Okay? Good morning! Mario Neras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Mamaya sa ating pagbabalik, papasyal na tayo kaagad ng maaga. Nasa listahan natin ngayong morning na papasyalan ay ang Region 8 kasamang Joy. Familiar ka ba sa Region 8? Pag sinabing Region 8, yan ay ang Visayas siyempre. Pero anong parte sa Visayas yan, mga kasama? Papagod araw-gabi, puro kayo Eastern Visayas. Okay, pag sinabing Region 8, Eastern Visayas. Last Sunday, Central Visayas. Ano ba yung Central Visayas? Yun yung Region 7. Region 7. Yun. Ngayon Region 8 naman. Ako, napasyalan na natin yan 14 years ago. Ikaw? Di ba sa ano na napasyalan mo? Sa Region 7. Region 8. Region 8. So, ayan. Tacloban? Oo, yan. Ang pinuntahan mo noon. Pinapasyalan na natin ang San Juanico Bridge. Wow. Elementary pa lang tayo. Nilagatan lang kasi tayo ng
Kaya paano, naswertehan lang ho nating Okay lang yun. manalo at mag-i-represent yung region. Kita mo na. Kung ano man ng iyong contest na sinalihan ay ibulong mo sa amin, ha? Related ba rin sa trabaho natin, ganun ba? partner? Wala. Ang pangarap ko talaga makita at makapagpa-picture dyan sa San Juanico Bridge, eh. Hindi Oo. mo kayang picturein ng buo Oo sa nga. haba. Dapat aerial, ano? May helicopter ka. Sa Patapat Bridge sa Pagudpod, pwede. Ayun, Pwede mahuli yung buhol. Dulo. Oo, dulo sa dulo. Papasalo tayo mamaya kapag pumasok yung tawag natin kay Regional Director Karina Rosa Tiopes. Saglit lang mga kasama, babalik po kami sa ilang saglit lamang. Mario Veras and Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Oras sa DCXL 558 Philippine Standard Time. Tatak alas 8:28 na ho ng magandang morning. Narinig mo na ba na 10 pesos lang ang sachet ng bagong Breeze Active Bleach? Ano? 10 pesos lang ang sachet ng bagong Breeze Active Bleach. Ano? 10 pesos lang ang sachet ng bagong Breeze Active Bleach. Ano? Sa halagang 10 pesos lang, tanggal na ng Breeze Active Bleach ang matitinding mancha. Talaga? 10 pesos lang? Hahanapin ko na sa suki kong tindahan. Sige sa mancha. 10 pesos based on sachet SRP. Claim based on global stain survey and lab test. F-R-O-D-Y Fruity Pop ang bagay sa aming mga batang masaya. Fruity Pop, Fruity Pop ang lagi namin kasama. Fruity Pop, di sarap ang mga Pinoy. Fruity Pop ang ay sarap. Ang paboritong Fruity Pop ko, Fruity Rainbow Pop, Fruity Bubble Pop. Fruity Choco Pop. Kitang-kita ang saya, sobra-sobra ang sarap ng F-R-O-D-Y Fruity Pop. Fruity Pop natin to, Columbia Fruity Pop. Gawa ng Columbia. Hey kids! Lalong mas colorful, lalong sobra-sobrang saya, lalong ang sarap-sarap magbalik eskwela kasi kasama nyo ang Fruity Pop. Kita-kita tayo sa school, kitang-kita ang saya with Fruity Pop. Kung gusto mong manalo ng 1 million pesos, bumili ng Rhea Super Scent Oil. Sa isang malinis na papel, isulat ang promo title Radyo Milyonaryo Nationwide 2013. Kumpletong pangalan, edad, address, contact number, at pirma. Bumili ng Rhea Super Scent Oil 25ml, 50ml, 100ml at pumunta sa pinakamalapit na RMN station para ipalit sa Super Scent Oil coupon at may entry ka na. Sa envelope, isulat ang Radyo Milyonaryo Nationwide 2013, promo week number na sinasalihan at proof of purchase at magmadali lang pumunta sa RMN station at ihulog sa Dropbox. Mas madaming entries ng Rhea Super Scent Oil, mas malaki ang chance maging milyonaryo. Dahil yan sa Rhea Super Scent Oil, super effective sa muscle pain. Promo period starts April 22 to July 20, 2013. Per DOH FDA permit number 0825, series of 2013. Gusto namin kayong maging milyonaryo sa Radyo Milyonaryo Nationwide 2013. Bumili lang ng isang 250-gram Amigo Sigurado Spaghetti o Macaroni. May entry ka na! O kaya hatiin sa gitna ang isang empty pack ng Amigo Sigurado Spaghetti 500 grams o Amigo Sigurado Macaroni 500 grams, dalawang entries agad. Ilagay sa envelope kasama ang contact details na nakasulat sa isang malinis na papel. Isulat ang promo title, Radyo Milyonaryo Nationwide 2013. Kumpletong pangalan, edad, address, contact number, pirma. Sa labas ng envelope, isulat ang Radyo Milyonaryo Nationwide 2013. Promo week number na sinasalihan at proof of purchase. At magmadali nang pumunta sa RMN Station at ihulog sa Dropbox. Kaya gumawa na ng entries mo. Amigo Sigurado, Spaghetti and Macaroni. Masarap bagayan. Per DOH FDA permit number 0825, series of 2013. 558 DZXL. DZXL. Good morning, Metro Manila. Ang Pag-asa ay kinokontak din natin mga sama para sa latest Sama Enjoy para sa panahon today. Si Goryo. Nasaan na kaya itong si Goryo? Kanina raw alas 6 ng umaga ay about mga ilang kilometro rin nasa Subic, Zambales. Nagpapa-refuel yata. Good morning! Huwag na sana. Layas na siya. Layas na.
Madaling araw at hanggang bukas, ngayong gabi at madaling araw ang critical period. Dahil nasa karagatan na siya. Opo, tamang-tama dahil live na live from Pag-asa Forecasting Center this morning. Good morning! Ay kakausapin natin si Jury Lois. Opo, at malaman natin ang takbo, track ng Tropical Depression Goryo. Good morning! Morning, Jury. Yes, magandang umaga at maraming salamat. Narito po ang update para sa bagyo si Goryo. Opo, sige po. Kanina alas 7 ng umaga, nasa 90 kilometers south of Subic, Zambales na siya. At patuloy niyang tinatahak ang west-northwest direction sa bilis na 26 na kilometro bawat oras. At hindi po magbabago ang kanyang direksyon. Siya po ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw. Taglay pa rin niya lakas na hangin 65 kph at may gustiness na abot hanggang 80 km per hour. At inaasahan din na mas lalo pang lalakas si Goryo habang nasa West Philippine Sea. Samantala, nakataas po ang public storm warning signal number 2 sa Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon Province, Marinduque, Mindoro Provinces kasamang Lubang Island. Ang mga lugar na ito ay makakaranas po ng mga masungit na panahon at mga pagulan. Samantala, ang public storm warning signal number 1 naman ay nakataas sa La Union, Benguet, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Polillo Island, Southern Aurora, Camarines Provinces, Albay, Burias Island, Romblon, Coron, at Calamian Group of Islands. Sa mga lugar naman to ay makakaranas sa mga pagbugso ng hangin at mga pagulan at ang mga baybaying dagat nito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Samantala, ang Palawan naman, Kanluran at Gitnang Kabisayaan, kasama na rin ang Zamboanga Peninsula ay magiging maulat na may mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. Ang natitirang bahagi naman ng Kabisayaan at ng Mindanao ay magiging bahagyang maulat na may mga pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulog. Ang tinatayagwat ng temperatura dito sa Metro Manila mula 23 hanggang 31 ang taas ng Celsius. Sumikat po ang araw alas 5:30 kanina umaga at tuloy po lulubog alas 6:29 mamayang gabi. Jury, may ilang tanong lang kami ni Partner Joy. Una, tama po ba na may dapat tayo pagpasalamat dahil hindi natumbok ang Metro Manila ng Goryo? Paano ba nangyari? Kasi po kagabi pa lang, nakita na namin na nag-westward na itong si Goryo galing dito sa may Bicol region. So, doon pa lang na ano na namin na talagang hindi na siya tatama ng Metro Manila. At medyo bumaba yung kanyang truck, pumasok siya ng Batangas, tapos bumaba siya dito sa may Mindoro, and then ito nga, nasa Lubang Island. At ngayon ay nasa West Philippine Sea na po siya. So, nasa West Philippine Sea, so nasa dagat na, hindi ba mas lalakas yan, Jury? Yes, po. Sa satellite nga po ngayon, nakikita namin medyo gumaganda na uli yung kanyang sirkulasyon. At siguro paghahanda ito para sa kanyang susunod na tatamaan. So, pero walang posibilidad na mag-U-turn? Hindi po. Wala po posibilidad kasi sasalubungin niya yung range ng high pressure area. So, kailan ang alis? Lalayas itong si Goryo kasama Jury? Bukas po ng madaling araw, maring nasa labas na siya ng par. Alright. Ulitin ko lang, Laguna, anong signal number? Ang Laguna po ay nasa signal number 2. Ayun. Akala ko number 1 lang. Number 2 pa pala, no? Alright. Jury, marami pong salamat sa update, ha? Good morning. Yes, maraming salamat dito at magandang Philippine Standard Time, please. Philippine Standard Time, alas 8:36 ng umaga. Thank you very much. Live from Pag-asa Forecasting Center, masama si Jury Lois. Good morning! Tama yung ating Philippine Standard Time dapat. 8:36, Joy. Tinignan mo agad yung oras, yung sinabi niya. Mahirap pero na. yung relo ko parang 8:35 lang. Sa akin, na-advance talaga. Baka makulong tayo nito, ha? Mas maganda daw yung advance kesa yung late. Sa bagay. So, ingat lang ho, mga kasama. And
Panahon na ho talaga ng bagyuhan ngayon at kasunod dyan kapag matindi, baha. Kaya po doon sa mga nasa mga laylayan o tabing dagat o kaya mga nasa gilid ng sapa o creek, alam niyo na ang gagawin. Di ba? Handa na po kayo ng inyong bangka. Biglang bangka, no? Kasi ayaw yung lumayos dyan O di mo bangka na lang. Oo nga Ang tawag doon sa ginagamit pag yung bamboo, made of bamboo. Balsa pala yun. Balsa. Hindi pa pwede sa Metro Manila. Morning! Pwede. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na! Good morning! Ngayon po natin ang second batch makasama ng mga magagandang balita sa Metro Manila, June 30, 2013. Ako pa rin si Buddy Oberas. At ako si Joy Garcia. Opisyal nang binuksan po ng MMDA, Metropolitan Manila Development Authority, ang kanilang field office, tamang-tama, sa Espanya Boulevard. Ang binabahang lugar, madalas. Nasa ikatlong palapag po ng gusali ang opisina ng MMDA sa harap mismo po ng gate ng UST, University of Santo Tomas, partikular sa kanto ng Espanya at Centro Street. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, sa pamagitan po nito ay mapapabilis na ang pagre-responde sa mga baha sa lugar kapag malakas ang ulan. Kaya pala doon. Oo. Ayon ho sa kanya, naka-standby din daw siya doon. Mag-opisina raw siya roon. Isa ring amphibious truck at mga plastic boats. At dapat plastic boats talaga kasi pag rubber boats, matusok lang tapos na. Wala na. So mga plastic boats yung kanilang gagamitin. Tinak din po mga kasama ni Tolentino na tututukan ng kanyang mga tauhan ang flood control operation, rescue, traffic engineering center, maging traffic management at monitoring tuwing malakas ang ulan. Samantala, bumaba na ho sa 64% ang kaso ho ng dengue. Uy, good news sa Metro Manila. Kumpara ho noong nakaraang taon. Ayon sa Center for Health Development ng National Capital Region, Regional Epidemiology and Surveillance Unit, aabot ho sa 3,154 ang kaso ng dengue na naiulat mula sa iba't ibang lugar sa Kamanilaan simula ho noong Enero 1 ho yan hanggang Hunyo 8 taong kasalukuyan. Ito ho ay mas mababa kumpara noong nakarang taon ng parehong panahon na umabot ho sa 8,857 na batid na ang lungsod ng Quezon ang may pinakamaraming kaso na umabot ho sa 653 o 21% ng kabuang kaso sa Metro Manila. Sinindan ho ito ng Maynila na mayroong 541 kaso at pangatlong lungsod ng Caloocan na mayroong 372. Samantala ho, nakitaan naman ng pagkumpul-kumpul ang kaso sa mga lungsod ng Caloocan, Las Piñas, Parañaque, Quezon at Valenzuela. Nagpaalala naman ho si Department of Health Secretary Enrique Ona sa publiko na panatilihin ho ang kalinisan sa kapaligiran maging sa loob ng bahay upang malabanan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng sakit na dengue at pagdami ng daga na sanhi ho ng leptospirosis. Dengue Alert! Alert! Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na! Pahabol na balitang good news. Baka magtampo naman tong ating kaibigan sa Taguig pa rin pala ito. Nasa ilan ito? Meron silang tinatawag pong gender sensitivity training, Pards. June 27, last Thursday. Mahigit sa 6,000 empleyado po ng Taguig City Hall ang sumailalim dyan para tugunan daw yung mas maayos sa paghatid ng tulong sa mga kababaihan at mga bata. Ang training ay pinunahan ng Gender and Development Council ng lungsod. Meron silang ganyan. Ayon kay Taguig Mayor Lani Cayetano, chairperson ng GAD, na-require nila mga ito na dumaan sa gender sensitivity training upang matugunan ng mas maayos ang pangailangan ng kanilang mga kababayan. Hindi anya nila kinakalimutan ang gender discrimination kung saan tinuro sa kanila ang pamamaraan ng paghatid ng serbisyo na walang diskriminasyon sa kasarian. Ang training ay dumaan sa
dumaan po sa matinding pagsusuri ang lahat para matulungan nila ang malaking populasyon ng mga empleyado. Sinala in-screen mabuti. Good morning! Pasado naman lahat. Thank you! And congratulations. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! For the month of June, tuloy-tuloy po, enjoy the Oriental Legazpi's latest Father's Day. Tapos na actually, pero special for only 2,555 per room night promo tuloy. Meron din sila masamang breakfast buffet for 2 to book. Ayan. Call 994-5644. Ang telephone number po nila sa Metro Manila Sales Office, 994-5644. You may also log on to www.orientalhotels.com. Like them sa Facebook at the Oriental Hotels. Thanks to Marivic Pajardo, ang Oriental Hotels and Resorts Director of Communications. The Oriental Legazpi, a place of comfort and luxury on the hills of Albay. Thank you. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Di na boring ang Sunday dahil mas pagaganday namin ang inyong morning. Gusto po kayo? Morning, Joy. Good morning! Bit-bit ang inyong mga bagong kabanding sa Sunday morning. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show. Tara kayang magaan, subalit malaman. Tayo mismo na gumagamit ng internet, ng iPad, ng computers. Dapat din alam din natin kung paano natin i-secure yung sarili natin. Mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Yung hacking, ito yung pagpasok ng iyong server o yung website, no? Illegal entry, ika nga. Dati, nagsisimula itong hacking na to for bragging rights lang. Ibig sabihin, parang masasabi lang niya na, uy, ako ang nag-hack niya o napasok ko yung sistema nila, no? Pero ngayon, as it evolved from bragging rights, nagiging parang money-making activity. Good morning, Metro Manila! Kada linggo sa bagong oras, alas 8 hanggang alas 10 na ng umaga. Kasama sina Mario Veras at Joy Garcia. Dito lamang sa bagong DZXL 558. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Ulitin lang po namin, makasama ang Good Morning Metro Manila, mga telephone numbers natin at ang mga iba pang contact details natin. Yung mga gusto hong magpabati or gusto hong may iparating sa programa, every Sunday, ang aming pong cellphone numbers ay 0921-431-1044. Para po sa ating son, 0923-911-8899. At sa Globe, 0927-863-7771. Kasama ang pamilya, barkada at Ngayong morning ay Region 8 ho kami sa ating pamamasyal po sa Pilipinas sa radyo. Sa radyo lang ho kami namamasyal. Ayan, at least buksan ho ninyo at mag-imagine ho tayo sa kagandahan ng Pilipinas. Ayan. Although paminsan-minsan nabibigyan naman ho tayo ng pagkataon makapasyal ho talaga. Yun lang kasi, gipit mo sa time. Gipit sa time. Ngayong umaga ay ang isang pangarap po talaga kasamang Joy, makapunta dun sa makapagpa-picture dito. Ayan, alam mo yan, nakapagpa-picture ka na yata dyan ang mga kasama. Sa MacArthur Park. Oo, MacArthur Park man ta. MacArthur Landing Memorial. I shall come back. Park. Oo nga, nakapagpa-picture ka dyan, ha? Picture tayo dyan. Nakawakan din natin kay paano yung rebunto. Tanso ba yan? Ang Region 8, mga kasama, ay pinamumunuan po ng kanilang Regional Director, si Madam Karina Rosa Tiopes. Busy sila the past how many weeks dahil sa ang dami nilang celebration, festival, etc. Halimbawa, nung pong June 29, kahapon lang yan, diba? Meron silang balyuan kung tawagin. Piyesta ng Santo Niño. Balyuan Tower. Ayan. Ito ho yung kanilang, anong tawag sa ganun? Patron saint ng Tacloban. Ayan. At ang dami hong mga bisita raw nila.
So baka napuyat si director, hindi pa sumasagot sa telepono, ha? Maliban kasi dyan, Oo. na itong Balyuyan, ito ho, yung Pintados Festival din, dyan sa Kahapon din Tacloban yun. City. Kahapon din ho yan. Uy. Ayan, ito yung dance festival ng Oo. may mga pinturang mga dancers. Ayan, Painted nakukulay. dancers. Sari-saring ano ito, mga itsura pag pinanood mo. Kanya-kanya mga paniniwala at practices daw. Yun. At kahapon yan. At meron din pala ngayon. Aktibidad dyan. Aha. Ito na yung Santo Niño de Leyte Fiesta. Oo, maganda sana si director magkwento, ano? Oo, pero yung Pintados Festival talagang sikat naman din. Yan yung sikat talaga. Oo. Pinupuntahan ho yan ng mga artistahin. Ay, artista talaga. Oo, at mga artista. Para sa sinulog. At yung mga gustong mag-artista. Ayan. At yung mga feeling artista. Oo. Lahat na pinagsama-sama na. Meron din silang tinatawag na Sangyaw Festival Parks. The Festival of Lights. Daming festival, Oo, yung bang pumunta ka noong time na yun, may festival? Wala eh. 15 years ago, 13 years ago? 14 years ago. 14 years ago. I was then grade 5. Grade 5. Okay. So, yun na yung last. Ang tagal na. Sana ngayon. Ang tagal, hindi na nasundan. Hindi na eh. Okay. So, from June 25, meron silang Sangyaw Festival at Festival of Lights po yan sa Tacloban. Maganda ba ang Tacloban? Maganda. Maganda. Talaga. Oo. Tahimik. Aha. At talagang masarap mamasyal. Kahit pa paano, andun yung fresh air na tinatawag na wala dito. Ganun ba? Maraming mga ano pa rin, marami pa rin mga puno. Ang mayor ng Tacloban ay si Mayor Alfred Romualdez. Mga kasama. Opo, at siya ay isa sa mga active din pagdating sa turismo sa Region 8. Ang kadalasan, siyempre, kapag pupunta ka ng Eastern Visayas, sa Tacloban ka talaga muna pupunta. Yun yung pinaka-main nila. Yes. Sa mga gusto hong makaranas ng mga historical and cultural trips, isa na ho ito sa mga dapat nyo i-consider ang pagpunta sa Region 8 sa pamagitan ng pagsadsad muna. Pangit pa rin pagsadsad, paglapag. Baka mag-overshoot yung parang MacArthur. sa Tacloban City. Okay, Leyte at Samar. Kasama rin dyan. Ayan, yan. So, connected yan through San Juanico Bridge. Okay. Ayun. Grabe, ano? Nung nandun ka ba, feeling mo para nasa ibang bansa ka rin? Oo. Di ba? Dagat yan? Oo. Talagang mahaba. So, may 6 na probinsya at 7 lungsod. Ang Region 8. Yan. Tinamaan ba sila ng bagyo? Parang hindi, ano? Meron. Meron din. Naglandfall yan kahapon yan ng umaga dyan sa Samar. Okay. Dyan. So, sana hindi na bagyo yung mga ibigan natin doon masyado, ha? Ilan po sa mga pwedeng pasyalan ay sa Tacloban lang halimbawa, ang daming pwedeng puntahan. Para sa Legazpi din lang sa Bicol, ang daming puntahan. Ang daming pwedeng pasyalan. Yung Price Mansion kung tawagin. Ito ho yung residence and headquarters noon ni General Douglas MacArthur for 3 months pala during the war. Sa mga pagkain ay hindi ko mabibigay yung mga detalye dahil kain lang ako ng kain. Seafoods. Seafoods. Na naman. Ang Region 8 ay meron po mga pinagkakaloob ng mga training din sa mga guides pala nila, tour guides training courses. At sabi po ni Director Chopes, malaking tulong yung extension na ginawa ng Department of Tourism, pagsusulong po nila, and then tinulungan siyempre ang DFA, sa secretary natin at ang Bureau of Immigration na mas mapahaba pa yung araw ng pananatili ng mga foreigners or mga turistang dumadalaw sa bansa. At sa kanila rin siyempre nagpupunta ang marami. Good morning! Infrastructure facilities kasamang Joy, as usual, naging accessible na ho yung mga tourist destinations natin dahil sa budget na nila ng pamahalaan through DPWH.
Kasi minsan nakaka-turn off din, di ba? Kapag pupunta ka sa isang lugar, pahirapan yung transportasyon papunta ron, nakaka-turn off talaga. Di ba? Halimbawa, yung Kaporporawan Rock Formation sa Ilocos. Naranasan mo na rin yun, partner? Dadaan ka sa may mga lugar talaga na magandang puntahan pero ang hirap naman ng daan. Yan na yung tinatawag na adventure. Tourist arrival expectation for 2013 ay malaki rin at nasurpass na ho nila yung last year. So ilan lang yan sa mga bagay-bagay para po sa inyong kabatiran sa ating Pasyal Pilipinas portion ng programa. Ang Region 8, Eastern Visayas. Pwede kayong pumunta dyan sa aeroplano, sa barko. Pwede bang bailan din? Ako hindi. Hindi pwede rin siguro pero isasakay mo sa barko rin. Sasakay pa rin sa barko yan. Yan. Region 8, mga kasama. Sa ngalan po ni Dr. Karina Rosa Tiopes. Baka na po si Director. Morning sa mga waray. Sa mga taga dyan na nandito ko ngayon sa Metro Manila. Ayan. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Nga pala, maya-maya po ng kaunti, mga kasama, nandito na sa studio natin sa DCXL. RMN Manila, 558 kHz ang panauhin natin pandangal. Live na live. Kami po kasi ni Joy sa programang Good Morning Metro Manila, nagbigay pugay ho kami sa mga presidente ho natin, mga paunahing pamantasan sa Metro Manila. Nagsimula tayo sa presidente po ng PUP, Polytechnic University of the Philippines. Live na live. Yan. Last time po naman ay si Dr. Michael Alba, ang presidente naman po ng Far Eastern University. FEU. Opo. Ay ngayon ho umaga, isa rin sa mga, alam mo nung bandang una-una pa na kumbaga pumapasyal din tayo sa Maynila. Pag sumasakay ako ng LRT, hindi ko maiwasang mapatingin doon sa isang universidad na yun sa Taft. Oo. Kako ang ganda naman nung kanilang yung building mismo. 'Di ba? Usually ganun kapag sa simula. Ang titingnan mo kaagad yung building. 'Di ba? Tapos nung bandang huli na nakita ang ganda ng uniform ng mga estudyante. Ayan. Parang yun yung dahilan kaya ka na-inspired na magturo, partner. Ganun ba yun? Dahil sa mga uniforme nila. Hindi naman. Hindi nga. Kasi di ba pag nasa U-Belt area ka, about 26 plus na mga universities, nakakatuwa rin makita ang daming estudyante, gaganda ng mga uniform, and then eventually yung mga paaralan, mga eskwela, makikita mo. Pero wala pa ikaw knowledge talaga kung ano yung puso, yung core nung universidad na yon, di ba? Kaya ho, ito yung minarapat namin sa programa na maitampok naman yung mga presidente ho ng mga universities natin. Ako naman, partner, nung tayo, syempre, galing din ho tayo ng probinsya at nung namasyal din tayo dito, nakita ko, ay, meron palang yan, universidad para sa aming mga babae. Ganun ba? Ayun yung unang pumasok sa isip. Pero, kaya ang feeling na nandiyan ka sa aming mga babae, ano kaya ang feeling? Siyempre, talagang mahuhubog ka. At para yan, exclusive yan para sa mga babae. Ayan. Parang, nakaka-curious ako na malaman talaga ang PW, Philippine Women's University. Yan po ang ating guest ngayong umaga. Sa Tagalog ay Pamantasang Pambabae ng Pilipinas. Parang hindi ko naman naririnig na ganun ngayon. Mas kilala sa talaga na PWU or mga kasama ang Philippine Women's University. Tampok po natin ngayong umaga. Sa lahat ng mga estudyante, classmates, good morning. Diyan lamang po kayo. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Philippine Standard Time! Oras po dito sa DZXL RMN Manila, tatak alas 8:55 na po ng magandang morning. RMN! Samahan si Chris Lorenzana, Trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Age Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka!
Pinoy. Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy. If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy. Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. We're the Colt 45 Beer Angels, and we have a mission to make the world experience great beer. Colt 45 is the first premium roasted malt beer that's triple hops free. I'm Bella Padilla as Angel Hallie Tea, the hop that brings aroma. I'm Jessica Litton as Angel Nugget, the hop that brings balance. And I'm Denise Laurel as Angel Magnum, the hop that brings flavor. Kaya tikman na ang 3 beses pinasarap na Colt 45. Yan ang triple hop, triple sarap Colt 45. The strong beer for real men. Drink responsibly. Kung gusto mong manalo ng 1 million pesos, bumili na ng Mega Sardines in Easy Open Can. Sa isang malinis na papel, isulat ang promo title Radyo Milyonaryo Nationwide 2013. Kumpletong pangalan, edad, address, contact number, pirma, at tindahan kung saan nabili ang Mega Sardines. Ilagay sa envelope kasama ang isang label ng Mega Sardines in tomato sauce 155 grams or Mega Sardines in tomato sauce chili added 155 grams. Sa envelope, isulat ang Radyo Milyonaryo Nationwide 2013 promo week number na sinasalihan at proof of purchase at magmadali nang pumunta sa RMN station o sa mga piling tindahan nationwide at ihulog sa Dropbox. Mas madaming entries ng Mega Sardines, mas may chance kang maging milyonaryo! Dahil yan sa Mega Sardines, now in Easy Open Can. Get hooked sa sarap! Promo period starts April 22 to July 20, 2013. Per DOH FDA permit number 0825 series of 2013. Gusto namin kayong maging milyonaryo sa Radyo Milyonaryo Nationwide 2013. Hatiin sa gitna ang label ng La Filipina Corn Pork 100 grams o La Filipina Luncheon Meat 100 grams at may 2 entries ka na. Ilagay sa envelope kasama ang contact details na nakasulat sa isang malinis na papel. Isulat ang promo title, Radyo Milyonaryo Nationwide 2013. Kumpletong pangalan, edad, address, contact number, pirma. Sa labas ng envelope, isulat ang Radyo Milyonaryo Nationwide 2013. Promo week number na sinasalihan at proof of purchase. At magmadali nang pumunta sa RMN station at ihulog sa Dropbox. Kaya gumawa na ng entries mo dahil sa La Filipina Corn Pork and Luncheon Meat. All good! Per DOH FDA permit number 0825 series of 2013. Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. DZXL Good Morning Metro Manila. Mario Leras at Elga Joy Garcia. Good Morning Metro Manila. DZXL Sunday Issue. Muli mga umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa world. Good morning or afternoon or evening, depende kung anong time zone. Good morning, Joy. Ay, siya nga pala, partner. Good morning. At good morning ho sa mga chatters ho natin kasi nagpapabati itong si Robert Cotillar. Sige. Morning, Miss Joy. Musta na ho? Sabi ho niya, hi, Sir Buddy. Thank Si you. Eric De Los Reyes. At pabati po ako sa program nyo. Lonely Guy, 226 po. Ayan, good morning, Eric. Ano mga oras ho dyan? Saka si Robert Cotillar. Okay, si Bayuyu at your service. Good morning. Live po tayo sa live audio video streaming mga sama www.rmnews.com/tv. Ayan. Si Boy 005 nagtatanong siya nito, bakit daw nawawala yung streaming nila sa Melbourne, Australia. Ayan, at kung hindi ho ninyo kami mapanood ngayon, meron ho yan. Di ba? Pwede ho kayo bumalik, panoorin nyo kami. After. Ayan, after. Meron ho tayo dyan, naka-record. Sa YouTube mga kasama. I-type nyo lang po ang Good Morning Metro Manila. At ngayong umaga, pag naririnig nyo na estudyante blues na yan, meron ho kaming panauhing galing sa Akadim. Mga kasama, at ngayong umaga, ito tulad ng binanggit namin kanina, wag na ho nating patagalin pa.
Please welcome sa studio ngayong morning. Natutuwa po kami at alam niyo yung pagpunta lang sa istasyon ng radyo, malaking effort na ho yun. Tigit kung may bagyo pa, di ba? At makita kami ng personal makasama sa programa ng live. Wala po iba makasama ang... parang mas maganda ko ipapakilala natin ng konti, ano? Ikaw, Joy, ang magaling sa pagpapakilala eh. Ganun. Sige. Kaunti lang naman. Ang ating libro sa ating ilathala sa paghahanap. Opo. Biglang ganun na. At ayan, syempre, ang ating hong panauhing pandangal ngayong hong araw na ito sa ating hong programa, ang Philippine Women's University. Nasaan na? Biglang ganun. Nasaan na? Sige, ayan. Ay, sige. Siya po ay naging kita mo na. Nakita ko na. Tinitingnan ko yung, binabasa ko yung comparative literature. Sabi ko, grabe ang pinag-aralan ni Sir. Parang, ano ba ito? Comparative literature? Hindi dito, may PhD po siya. Tama, hindi dito. Saan ba? Kinuha niya ang kanyang PhD mula sa University of Wisconsin, Madison. Okay. Ang kanyang BA from Cornell University. Na siya ho'y nagtapos na may tinanggap with flying colors. Naku, Sus Mariosep talaga. Hindi gatin ang ating panuhin. At ito pa, matindi dyan mga kasama. Ang kanyang mga pinag-aralan, matitindi. Halimbawa, multiple and often conflicting formations of modern subjectivity and the nation-state in the literature and film of insular Southeast Asia. Kaya nyo ba yan in the late 19th and 20th centuries? Bago ho sumakit ang inyong ulo, please welcome, napakabata pa. At youngest. Very. Ating hong panuin sa Dr. Jose Francisco B. Benitez, University President, Philippine Women's University, mga kasama. Sir, good morning. Good morning. Ayan. Good morning. Salamat po na marami, Dr. Benitez. Ilang taon na po kayo? Pasensya na kayo kung direkta na kami sa tanong, sir. I'm in my 40s. 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 Pero mukhang 30s, parang ikaw din, partner. Ako ay magka-40 na, sir. Opo, sa November, 39 ako ngayon. Si sir ay nasa 40s. And kayo po'y pang ilang presidente ng PWU? Ikasyam. Sir, tell us more about your background nga. Kasi kami ni Joy kanina, nagkukwentuhan kami bago magprograma. Kako, grabe yung mga pinag-aralan mo, sir. Pwede bang kwentuhin nyo lang kami paano kayo nagsimula? High school, elementary, college? Sige. Ang high school ko dito sa San Juan, sa Xavier. Sa Xavier School ako nag-high school. Tapos lumipat ako ng UK, doon ako nagtapos. Ng college na ho ito? Hindi, high school pa rin. High school pa rin. Okay. Pagkatapos pumunta ako ng Cornell, where I took my undergraduate degree. Pagkatapos pumunta ng Wisconsin para mag-PhD. Pagkatapos noon, nagturo ako sa Washington, University of Washington sa Seattle. Bago ako bumalik at magserbisyo sa bayan. Matagal din kayo nagturo, sir, doon sa Seattle? Mga 8 taon. 8 years. Okay. So, sir, bakit ano yung dahilan? Bakit bumalik kayo dito sa Pilipinas? Family reasons primarily. Okay. But also to help out with the school. Tumulong sa PWU. Okay. And hindi ba mahirap o madali lang maging presidente ng isang universidad in your case? Mahirap po. Sige nga, sir. Youngest. Di ba? Ayun nga parang si Dr. Alba, sir, sa FEU, outsider din siya. But in your case naman, nasa family talaga. Kwento nyo nga po sa amin, paano man nagiging presidente ng universidad? Meron ho kaming board of trustees. Opo. So yung board ho ng trustees namin, gumagawa ho sila ng search committee, naghahanap ng kandidato, nag-nominate. Tapos may screening process naman ho yan to make sure na qualified yung tao. No? And in our case, pinili ho ng board of trustees na ako nga ang bigyan ng pagkakataon na tulungan ng PWU. February 21, 2011 kayo nag-assume, sir. So bali ngayon 2030 na, magtatatlong taon na rin po ba? Magtatatlong taon. Opo. At kamusta po so far ang inyong pag-assume bilang presidente? Okay naman.
sa palagay ko naman gumaganda naman yung physical facilities namin sa eskwelahan. Nakapag papintura kami ng aming facade. Mga bago na rin ho ang aming mga computers, ang aming mga desks. So, unti-unti naman hong umuunlad. Opo. Ang kulay ng PWU ay maroon and white. Maroon and white. Bakit maroon and white? Ano ho ang sinisimbolo? Alam mo, hindi ko rin alam. But ang tansya ko is that actually, ang karamihan kasi ng mga nagpundar ng pamantasan ay actually nanggaling sa UP yan eh. So, the close connection between PWU and a kind of UP secular non-sectarian orientation simula pa lang sa umpisa nandun na. Kailan po ang anniversary ng PWU? February 21 nga. 21. So sakto pala no na by that time ay may bago ng presidente at kayo na. Opo. Can you name sa isang pag-graduate ba ng PWU kasi ikaw sa graduate ang tawag sa amin tama raw eh. Pag PW graduate ang tawag, sir? Philwominian. Oh. Philwominian, ha? Ang haba pala, no, sir? Pero kanina, binabanggit ni Joy na gusto niya mag-aral dahil gusto niya puro babae. Oo. Out of curiosity's sake, dahil lalo na kapag sinabi ko sa Philippine Women's University, siyempre andun yung word na talagang women. So parang exclusive talaga sa babae. Pero hindi na, sir, ano? Hindi na. Kailan po nagsimula na tumanggap ng lalaki na rin ang PWU? Actually, yung mismong main campus, exclusive for women dati talaga yan. Hanggang mga late 70s, early 80s. Opo. No? Tapos talagang nag-co-ed ang main campus ng mga early 80s. Pero yung mga affiliated schools na kasama sa PWU, actually karamihan sa kanila co-ed na simula pa ng nagbukasan. Sa simula, sa opening pa lang. So, in 1947, nagbukas kami ng School of Music and Fine Arts. Co-ed na from 1947 pa lang. The School of Social Work in 1950, ganun din, no? So, unti-unti naman nung binubuksan yung mga iba't ibang department, marami naman sa affiliated schools are really for men and women from the very beginning. But the whole school became co-ed really totally in the 80s, late 80s na. Yeah. So, right now, ilan po yung student population ng PWU? So, sa main campuses siguro namin, masasabi ko naman na mga nasa each trimester, mga nasa 7,000 siguro kami. Okay. So, sa buong tri-semester eh. So, oo. Dito po ang kanilang pamantasan sa Taft Avenue, sir, ano? Well, there are three main campuses, no? Sige nga, sir, saan po ito mga ito? So, meron ho kami sa Taft, which is of course the main original campus. Okay. Meron kaming campus sa Quezon City. Meron na ho pala, no? Oo, matagal na. Teka muna, ito yung nasa malapit sa North EDSA, SM. Malapit sa may Trinoma. Okay. It's both ano yun nandun? Yung nandun ho, may college din kami doon. Okay. Pero yung main doon is yung talagang original na nandun was the elementary and high school po namin na JASAMS, no? Yung Jose Abad Santos Memorial School. JASAM, Ayun. Tapos sir, yung isa pa? May isa pa ba? Tatlo yung may isa pa may isa pa kaming campus naman sa Davao. So meron din sa Davao. So, Mindanao area. Philippine Women's College of Davao naman yun. Okay. Magba-branch out pa ba kayo sa ibang lugar? There are plans, pero dahan-dahan. Like sa amin. Cagayan Valley, sir, ano? Sir, sa inyong isang talumpati, I don't know, nakuha namin to sa, malamang sa inauguration mo, being the youngest PW president, kumbaga, para sa'yo talaga calling siya, vocation, dream. All of the above. All of the above. And you mentioned na tinanggap mo siya dahil, well, may nandun yung hirap, but at the same time, yung challenging task of building and sustaining the university. Sir, Dr. Benitez, kamusta ba talaga yung status ng PWU and ano yung pong ginagawa nyo na since mag-assume kayo ng pagiging presidente? Yung status niya talaga naman is tuloy-tuloy pa rin naman. As you know, 1919 na nagbukas ang PWU, so malapit na kaming mag 100.
no, and the call now is to improve and expand yung aming mga research capabilities to advance and make relevant yung mga tinuturo namin sa eskwelahan, to modernize, diba? Kasi nag-iiba na rin ang terrain ng education ngayon. Matindi rin ho ba ang competition sa ganyan? Oo naman. Opo. Oo naman. Pero even then, I think there's enough space for all the players. Iba-iba rin naman kasi ang kultura ng bawat eskwelahan. Okay. Ayan. So, sa PW, ano ang kultura ko? Ang kultura na. Sabi ko lang naman. Yes, sir. So, kagaya ng sinabi ni Joy, no, nung nagbukas kami, obviously, para sa kababaihan. Ang orientation kasi naman talaga ng mga founders ng PWU ay magturo ng turuan ng mga babae at that time para maging full participants, no, as civic leaders, as citizens of an emerging republic, no. So ang orientation talaga naman ng eskwelahan kahit na nung umpisa pa. Pasiglahin, palakasin, to allow for the thriving of the Filipino family. Kasi ang paniniwala nga naman nila noon, hanggang ngayon, actually, is ang lakas ng pamilya nakasalalay sa galing ng mga kababaihan. Ang mga nanay ang siyang nagpupundar kung totoo lang ng pamilya. But now that we're more co-educational, the orientation is still on women, but also more importantly on families, right? So how do we ensure that our family life is in sync with the requirements of society, di ba? Na kumbaga, if the family is the sort of kauna-unahang lugar kung saan ka natututong maging tao, di ba? Dapat yan nagbi-bleed over so kung paano ka maging mamamayan, paano ka magiging citizen, at doon din nakasalalay sa paniniwala naman ng PWU ang kaunlaran ng bayan. So dahil po dito yung mga sikat na ho nag-graduate ho ng PWU, sino ba yung mga prominente, alumni? Mahirapan si Dr. Benitez na isa-isahin. So I mean, obviously ang PWU concentrated nung sa umpisa on fields and professions na originally primarily women ang pumapasok, diba? So and we have certainly pioneered in fields of arts and culture, diba? So halimbawa siguro nadinig niyo rin yung Bayanihan, yung dance company, Philippine National Dance Company. Sa PWU nag-umpisa yan, actually. Dun ho sa ang aming yung mga nag-research ho at namuno ng Bayanihan, there, Dr. Kasilag, was our composer, is our national artist. Dr. Urtula was the dance choreographer of Bayanihan, all from PWU also. But we just, for example, recently had our first top-notcher, I guess. Number 1. Yes. Yeah, in the social work licensure exam. So, grabe, yung social work? Kami ho yung unang school of social work. Related talaga. Kasi nga ho, that's all part and parcel of the orientation of community building, di ba? That's at the heart of this mission ng pamantasan. Kasi 'di ba sa pinagdaanan ng universidad, sir, sa pagsisimula, and considering nga 1919, sir, may Second World War pa tayo. Grabe, yung rebuilding. Buhay pa rin. Hanggang ngayon. Yung building na ho yun pa rin. Yung pa rin talaga, sir? Yun pa rin. Ayos, sir. That's why it looks architecturally, it's a heritage landmark already. So, mahirap na i-maintain yan, sir, ha? Mahirap nga. Babalikan po natin si Dr. Jose Francisco Benitez, masama ang presidente po ng Philippine Women's University. Sa ilang saglit lamang, may tanong po kayo in case. At kayo po ay nakatuto ngayon sa programa.
Ay pwede kayong kumunik sa amin sa 882-2374, 882-2371, 882-2376, at 882-2378. cellphone numbers po ng programa ngayong morning. Meron ka dyan kasama, Joy? Aha, pwede nyo kami i-text sa 0921-431-1044. Sa Globe. Good morning! 0927-863-37 At sa Sun. 0923-911-8899. Magaling na yung estudyante si Joy. Alam na alam lahat. Kabisado. Pasado ka sa amin ni Dr. Araw-araw mula umaga hanggang gabi. Nalaman po kayo mga kasama. Oras 16:558. Tatal ka alas 9:17 na ho ng magandang morning. That time check was brought to you by Colt 45. Tikman ang triple hop, triple sarap ng Colt 45. Colt 45, the strong beer for real men. We're the Colt 45 Beer Angels, and we have a mission to make the world experience great beer. Colt 45 is the first premium roasted malt beer that's triple hops free. I'm Bella Padilla as Angel Hallie Tea, the hop that brings aroma. I'm Jessica Litton as Angel Nugget, the hop that brings balance. And I'm Denise Laurel as Angel Magnum, the hop that brings flavor. Kaya tikman na ang 3 beses pinasarap na Colt 45. Yan ang triple hop, triple sarap, Colt 45. The strong beer for real men. Drink responsibly. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Gawing check ang breastfeeding. Tama, sapat, eksklusibo. Tama ang paglagay kay baby sa dibdib ni mami mula pagkasilang hanggang makasuso siya. Sapat na ang gatas ng ina at hindi na kailangan ng tubig at iba pang pagkain sa unang 6 na buwan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Magandang umaga mga taga Metro Manila! Kamusta ang araw natin? Tangkilikin natin ang gawang Pinoy na Fruity Pops. Kitang-kita ang saya, sobra-sobra ang sarap ng Fruity Pop. Hanap nyo ba'y programang siksik sa kaalaman? Programang tutugon sa inyong mga katanungang medikal? Pangunang Lunas ang sagot sa inyong mga katanungan. Ang sagot sa problema ni Juan! Para sa first aid, i-text mo si Doc. May drama. Ang nakaraan. Doc Jim, ano pong tunay na kalagayan ng asawa ko? May saya! May papremyo! You're a winner! May aral na matututunan! Binigyan niya ito ng tigis-tigisang patpat at sinabihang putulin ito. Parang ganyan kayo. Mahina kung mag-isa, ngunit malakas kung sama-sama. At higit sa lahat, may doktor na aalalay at magpapalubag sa inyong nararamdaman. Kumain ng mga masustansyang pagkain, uminom ng maraming tubig, huwag kang magpuyat, at syempre, mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga. Sa Lunes na 6 to 7:30 p.m. kasama sina Rod Marcelino at Doc Jim Sanchez dito sa DZXL 558 Tatak RMN. Radyo mo nationwide! 558 DZXL at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! DZXL Sunday Issue. Masama, tuloy po ang programa. Good morning Metro Manila. June 30, 2013. Last day ng June. Ang bilis lamang at nagsimula na ang pasukan ng mga estudyante lahat. At bukas pasukan na rin ng mga elected officials. Ay, oo nga pala, no? Congratulations. Welcome po sa maraming problema sa inyong mga syudad. Sana may magawa kayong paraan kaagad-agad. Si Dr. Jose Francisco Benitez, ating pong University President ng Philippine Women's University, live guest natin sa Good Morning Metro Manila. Dr. Benitez, kailan po kayo nag-opening sa PWU for this academic year? Nag-open na kami, first week of June. Maaga. And so far, sir, wala namang naging mga malalaking problema.
Wala namang problema na hindi mabigyan ng lunas. Opo. So, Hindi naman kayo, sir, binabaha sa area nyo? Binabaha. Binabaha din po ba? Binabaha kami sa labas. Sa may labas path. naman. Binabaha kami. But at least, hindi nakakapasok. Hindi nakakapasok. Yung suspension ng classes sa inyo, sir, yung mechanism mabilis din ba? Oo naman. Opo. Relatively mabilis. Andito lang, sir, kami pag mag-announce kayo. Sige. Good to know. Opo. Kanina off-air, i-share na namin with your permission, Dr. Benitez, na yun nga, given all kind of courses na meron po kayo sa PW Joy, di ba? Mahalaga naman yan. Meron kayong pinaplano na mas mapaigting pang tipo ng mga pinagsama-samang kurso? Tama po ba? Hindi naman pinagsama-samang kurso, no? Kasi nagtatanong kayo tungkol sa improvement sa school and so on and future plans. Siyempre yung mga kurso naman ay laging, kumbaga sabihin ay receding horizon yan eh. Yung improvement mo is always constant, no? Kailangan kang continuously trying to innovate and to improve. And one of our plans is to create greater parang cross-course interactions and creating a lab, for example, for convergence of media. Magpapatayo kami siguro ng new media lab. That's pinaplano ngayon para patungo sa tinatawag namin, at least internally ngayon sa PWU, na mga digital humanities, no? Digital humanities. So I like it, na pwedeng kailangan, as you said, kagaya ng sinabi nyo rin offline, you have to learn many skills, no? The range of skill sets is wider. So gusto naming mag-interact ng mga nasa School of Music namin, School of Fine Arts, no? Tsaka sa Communication Arts, sir. No? So yung ganung klaseng program, hindi pa naman course, pero short-term program siguro gagawin namin, pinag-aaralan namin ngayon. Ayun, may more or less target na rin po kayo na may time frame na rin ba tayo, sir? Siguro mga 2 taon. 2 taon. Ayun. Okay. So almost 2 years, more than 2 years na rin si Sir as president ho ng PWU. So far, kumusta ho yung vision ho natin at nakikita ho ba natin may mga accomplishment na rin? Oo naman, sa palagay ko. Opo. Accomplishments of things like I think mas malinaw na yung aming mga systems, no, naayos na ng konti. We're in the middle of what's the word? Computerizing our systems. Kasi ang dami ho dyan, iba-iba yung mga systems ini-integrate namin, pero matagal. Matagal yun. So inumpisahan na namin yan, siguro mga 1 taon kalahati pa o 2 taon bago kami matatapos. To me, major yan eh. Kasi hindi nyo ang estudyante, hindi nyo necessarily nakikita yon. But the efficiency ng eskwelahan ay nag-i-improve talaga. In terms of our programs, obviously, nasa autonomous status na kami ngayon. No? Before I came pa, nandyan na yan. So, we're gonna try to maintain that and we're going to improve our accreditation levels. Yes, sir. Again, constant naman kasi yung quality assurance benchmarking namin. So, which we push every year. Opo. Dr. Benitez, part po ng quality, syempre, yung mga faculty. Opo. Ano po yung mga pinaplano ninyo na mga programs para po sa teaching force ng buong PW din? We've been trying to, of course, as you know, the basic naman talaga dyan is the salary scale. Okay. Diba? So, one of the things that we've tried to do is to improve the salary scales at PWU, which I think we have succeeded. Pero again, moving target rin yan eh. Yes, so, sir. every year, pinag-aaralan kung paano i-improve. Tapos, meron kaming mga scholarship programs for faculty members. Para sa naman, may purso yung higher learning nila. Exactly. Exactly. Kasi ang thrust namin ngayon, syempre, is sinasabi ng CHED na kailangan lahat ng mga nagtuturo sa tertiary ay may master's degree. Ang amin namang goal is hindi lang master's degree, ay dapat may mga PhDs at doctorates din sila. So that's part of the plan is we have an increase in our allotments for faculty support, no? And then hindi lang sa pursuing your higher degrees, we also have an increase in our research budgets. So we're trying to get more and more research conducted. Wow. Gaano karami yung sa faculty natin?
karami ngayon? Mga nasa 400 siguro kami, full-time and part-time. Full-time and part-time, okay. Marami rin mga practitioners na nagtuturo po sa PWU, sir. Kasi kailangan din yung expertise din naman nila. Yun ang balanse ng academe, sir, di ba? Kailangan din talaga yan. Tama. Sir, may tanong lang po dito galing sa isang texter. Good AM, pakitanong po kay Dr. Francisco Benitez ang tungkol sa mga visual artist at home economics courses sa PWU. Doon po yata nakilala ang university. Children of Cream de la Cream used to be sent by parents to PWU. Alfonso Nunez yung nagtatanong. Okay. Sir. So ang School of Fine Arts namin is still very much a thriving place, no? We've just again we granted or gave recognition to, for example, Brenda Fajardo, who was a CCP awardee this year, no, for visual arts. Ang aming, wala na ho kaming home economics per se. Okay. So as part of this transition ho into being co-ed, as you know, kami ho yung isa sa mga pioneers nga naman talaga ng home economics. No, ang home economics ho namin ay HRM na. Ngayon. Okay. So it is still very much a flagship program, kumbaga, if you want to call it that, right? Our largest enrollment does come from our hospitality and HRM course, because it really is a old parang expertise talaga naman ng eskwelahan. It grew out of our home economics. Ayan. Kumbaga sa bahay, homegrown recipes. Talagang yan, lahat. Maliban dyan, syempre yung binabanggit na rin ni Pres, yung sa, yun nga, sa social work, no? Okay, talagang related talaga siya. Pero, Doc, maliban ho dito, maitanong ka na rin, ano? So far, kung ating hong pagbabatayan dito sa mga kurso ho na kinukuha, at nakikita ho ba natin na talagang marami hong nag-excel na rin? At na tayo ho ba ay i-open pa po natin? Like for example, ito hong ating hong connection with K-12 basic education. Meron ba kayo, meron na ho ba? Wala pa. Okay. Meron kaming pinag-aaralan obviously for 11 and 12, no? Ang mangyayari ho dyan is, I think, ibababa ho ang ibang mga GE courses to 11 and 12. And ang ginagawa ho namin sa PWU ay naghahanap kami ng paraan para yung mga skills, no, for halimbawa baking, meron ho kaming baking institute. Pwede namang ituro yung mga baking skills sa 11 and 12, no, na it builds up in a ladderized manner into your BA and BS curriculum. Opo. Para yung credit sa 11 and 12 marirecognize naman sa college, no? Pinag-aaralan ngayon yan kung ibig sabihin ba niyan iikli ang iyong college o hindi. Pero naghihintay pa kami sa CHED, syempre. Ayun. So, marami pang mga tawag dito, plano kayo, sir. May termino ho ba pag presidente ng PWU? Like ilang taon? Usually 5 or 6 years. May lumagpas na doon, sir? Ay, syempre marami. Opo, 5 to 6 years. Malayo pa yung inyong, kumbaga, pananatilihan na pagiging presidente ng PWU. And pwede nyo pong i-share po ba sa mga nakikinig din sa atin kung halimbawa may isang magulang nakikinig ngayon, ano yung mga, hindi naman siguro may pagyayabang, but may pagmamalaking factors kung bakit pwede na lang i-consider para sa kanila pong mga anak ang PWU? I think we stand by the quality of the education that we provide. We strive for a holistic human development approach, no, para yung buong katauhan ho ng bata ay nadidevelop. And ang orientation namin really is for public service and for stronger family life. So we are a school that is oriented to balancing home life and professional life, ever since from the beginning. Now aside from that, syempre ang gumagaling ho ang faculty namin. Our orientation towards research, our orientation towards internationalization, going in step yan. Baka hindi nyo na alam,
Kami ho ang may master's degree sa foreign service. Kami ho ay may master's degree sa clinical nutrition. Ganun po ba? Ako personal sir, hindi ko alam ha. Kung gusto mong maging ambassador, wag mo muna ngayon. Mainit kasi sir yung issue. So meron kayong masters in foreign service. And diplomacy. Meron kaming masters in clinical nutrition. May masters kami in environmental management. No, bukod pa dun sa ibang normal courses, so to speak. Oh, yes, sir. That we've had for a long time. And because meron kaming graduate program in these things, sa undergraduate ho, nararamdaman rin syempre ng mga undergraduate because our faculty is improving because of these programs. Galing ng mga master's program yung nabanggit, sir. Hindi ko talaga siya alam. So, sa mga nakinig sa atin, magandang mahal ba tuition fees sa PWU? Inglang ganun, kasi hindi naman siguro. Opo, okay. Sabi ni Dr. Benitez, hindi, katamtaman lang, sir. But at least, sulit mo naman. Dapat lang. Kasi naman, ang totohanan po talaga, mahal naman talaga din ang edukasyon. Opo, wala pong duda dyan mga kasama. At kung may nais kang ibigay na best sa iyong mahal sa buhay, siyempre, minsan, mag-shell out ka talaga. Ganun naman ho. Pero may mga bagay na libre pa rin. Ang uminti, tulad ng ginagawa namin tatlo ngayong umaga ni Dr. Francisco Benitez. Sir, sa ibang aspect, nabanggit mo kanina yung internationalization. Yes, sir. Internationalization. Meron po ba kayong linkages, mga foreign colleges din, universities, parang exchange of something, technology or whatever? Oo naman. Expertise, parang gano'n. Kamusta po ang program nyo doon? It's actually, I think, thriving, no? Or it can be like all of these things made better, but it's actually not bad at the moment. We have linkages, obviously, with Korea. We have linkages with the US, right? So we have foreign students who come. Ayan, so exchange students mang tawag din yan? May exchange students, may mga exchange ng faculty. Okay. And iba-iba, no? So we have one with Indonesia, the US, Korea, ang dami pang iba. Dami pala. Vietnam. Yes, sir. So humahanda ho kasi kami for ASEAN 2015. That's the APEC? Hindi naman. Hindi. Yung ASEAN 2015 ho, kung baka hindi niyo alam. Please. Mag-uumpisa na ho ang integration ng ASEAN. Okay, as a common market. Okay. Uumpisahan ho yan sa mutual recognition ng professional degrees and licensures. So, unti-unti, hindi pa naman biglaan yan, pero unti-unti, magi-integrate ang ASEAN. So, isa ho yung oportunidad, no, para sa Pilipinas na talagang makilala ang kanilang mga ASEAN neighbors. Kasi dadami ho at dadami ang interaction natin sa mga taga-ASEAN. So, ito yung pinaghahandaan. Pinaghahandaan ho namin yun yan. So, maliban ho dyan, matanong ko nun. In terms naman ho dito sa pasilidad, nabanggit na rin ho ninyo kanina, pero parang mas maintindihan ng ating mga tagapakinig ng mga magulang ho yan. Bakit ko i-enroll? Okay ba yung pasilidad at high-tech? Oo naman. Siguro naman, the only way to really that is kinukumbidahan ko kayong magbumisita sa eskwela. Ayun, pasyal tayo dun. Pasyal ho kayo. Opo. Partner, dyan na nagturo dun Oo naman. At mararamdaman mo talaga yung pagiging exclusive niya pag nasa loob ka na ng campus. When was the last time ka nagturo? Naku, parang 3 years ago pa ho yata. 3 years ago. So bago pa ako naging bago pa ho kayo naging presidente, sir. Bumisita kayo ulit at matingnan natin. Marami nang nagbago. Ayan. Ang improvements. Talagang sir, belated happy birthday ba kay Tita Helen? Yes. 99th birth anniversary na. Ano niyo po siya? Kapatid siya ng lolo ko. Okay. Ayan. So, grabe si Tita Helen, siya talaga yung isa sa matinding nagsimula para sa PWU. Yes. Opo. And hindi ba sir kayo nahihirapan ngayon na presidente na kayo ng PWU? Paano niyo kino-cope up yung mga na-stress din ho ba kayo? Paano niyo ginagawa? Ano mga free time ninyo, sir? Parang kung titingnan natin si Doc, parang parang hindi wala man ng stress. Wala Dami naman. Nasa pagdadala lang yan. Paano niyo, sir, dinadala yan?
Ano lang yan, Opo. relaxation. So, Okay. meditate. Siyempre, exercise, kain mabuti, dadasal. Ganun lang naman. And siyempre, family. Of course. Si Dr. Benitez, para lang sa mga nakinig sa atin, alam niyo naman kami dito sa programa, ang mga personal naming buhay minsan, alam niyo rin. Kayo po may ilang anak, bali, Doc? Tatlo. Ayan. At sa tatlong yan, wala bang maaga pa para sabihin susunod sa iyo, ano? Wala pa. Ibang interest pa siguro, Dr. Hindi pa malinaw ang interest nila. Candy Crush pa rin ang gusto nila, ano? Ayun din yun. Okay rin yung for relaxation. Yes, sir. Anong level na ho ba kayo? Babalik ko kami, mga kasama, with Dr. Francisco Benitez Jr. Hindi pala Junior. Hindi sir kayo Junior. Hindi ako Junior. Napasobra, Jen, sorry. Yung ating executive producer. Babalikan po natin si Sir Kiko kung tawagin ng mga malapit sa kanya. Ano po, presidente ng PWC lang saglit lamang. Oras ako natin sa ating Home Philippine Standard Time. Tatak alas 9:37 na ho ng magandang morning. Mami, sure ka ba sa lagundi ng anak mo? Oo. Gawa ba yan with the right partners? DOST, UP Manila Near Prompt, and PCHRD? Chinek ba yan the right way? Yung may 48 quality check system? Ha? Ewan. May stop cough formula? Ha? Mommy, dapat meron lahat yan. Make the right choice. Right Med Stop Cough Lagundi. Lagundi made right. All right. RightMed is the #1 uni-branded medicine based on IMS health data of December 2012. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of RightMed Stop Cough Lagundi. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga mga taga Metro Manila! Kamusta ang araw natin? Tangkilikin natin ang gawang Pinoy na Fruity Pops. Kitang-kita ang saya, sobra-sobra ang sarap ng Fruity Pop. Sa Lucky Me Pansit Canton Sweet and Spicy, umaapaw na ang saya, umaapaw pa ang papremyo. Pwedeng manalo hanggang 1 million pesos. Sa isang malinis na papel, isulat ang promo title Radyo Milyonaryo Nationwide 2013. Kumpletong pangalan, edad, address, contact number at pirma. Ilagay sa envelope kasama ang 2 empty wrappers ng Lucky Me Pansit Canton Sweet and Spicy. Sa envelope, isulat ang Radyo Milyonaryo Nationwide 2013. Promo week number na sinasalihan at proof of purchase. Pumunta sa RMN stations at ihulog sa Dropbox. Mas maraming entries, mas maraming chance maging milyonaryo. Hatid sa inyo ng Lucky Me Pansit Canton Sweet and Spicy. Tamis ang hang-sarap na kayang-kaya ng mga kids. Promo period starts April 22 to July 20, 2013. Per DOH FDA permit number 0825, series of 2013. 558 DZXL. DZXL. Good morning, Metro Manila. Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Binabati lang natin yung mga onliners natin si Skyline Blue 14-1. Yung mga codename ho nila na nakalibot sa buong mundo. Ayan si Bayuyo, lagi akong sabi niya, si Bayuyo. lagi akong nanonood, nakikinig sa inyo. Di mo lang ba akong batiin dyan? Good morning, Bayuyo. Saan Morning country na kaya siya? Alimutan ko na eh. Si Bayuyo, nakalimutan ko na rin. One time nagpunta yan dito. Oo. Si Ambu. Good morning, Sir Buddy and Ma'am Joy from Shanghai, China. Good morning din po for my wife, Marilyn. Nakikinig po siya sa Pinas. At sa lahat po ng mga onliners natin, www.rnews.com. Ayan, at sabi pala, mayroon tayong texter dito kanina. Sabi niya, almusal tayo, pritong talong, sausawan, bagoong at pritong galunggong ulap. Chalap. Texter 5307, good morning. Good morning, you. Mario Reras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Okay, last hooray na ho natin. 10 minutes or so with Dr. Francisco Benitez, ang pang-siyam na presidente po ng Philippine Women's University. And youngest. Oo, at University President. Tama ka, Jay. Pabata ng pabata yata nagiging presidente ngayon, sir, ano, ng mga korporasyon din, ha? Sa bagay, doon ang takbo natin, Joy. Buti na lang tayong dalawa. Bata pa rin. Bata pa. Sir, ilang mga bagay lang sa mga panghuling bahagi po nating panayam ngayong umaga. Sports and development. Ano po ang participation ng PW? Opo. Oh, hello, sorry. Yes, sir. Nasa Waksa kami, no? We are
primary, I think, players in various leagues naman, in Waksa and so on. We have winners naman kami ng volleyball. Magaling. So active. Active. Pero sa UAAP hindi kayo kasali, ano? Hindi pa kami kasali. Mahal pa masyado para sa akin. Ganun po ba yun? Nag-open ng UAAP, di ba, sir? Mahal pa. Pero pagdating talaga sa arts and culture, dito talaga magaling ang PWU, sir. Yung Bayanihan ba dance company, sir, active pa rin with you or paano? Nandun pa rin, they're still housed at PWU. Ayun. So every first Friday ho ng bawat buwan, no? They perform at the PWU. So pwedeng mapanood naman yan. Pwede mapanood. Libre. I was actually going to suggest na for those of you na gustong bumisita, you're all welcome. Subukan ho ninyo ang PWU. Ayan. Sir, may mga estudyante rin sa Bayanihan, di ba? Na yun talaga nagiging takbo ng kanilang karir. Yes. Oo. International po yan talaga. Joy, bilang isang babae, una sa lahat, ano bang kinukonsider mo pag mag-i-enroll ka sa isang universidad? Siyempre, unang-una, yung sa amin, yung karapatan, yung ano ba, ang, kasi lagi sinasabi baka kasi sa may mga atin. stalker ka dyan, di ba? So, dapat safety siguro, ha? Oo. Ano ba yung mga karapatan? Ano ba yung dito natututunan ho talaga dito sa Philippine Women's University, PWU? Sa amin ho, requirement ho yan. Okay. Requirement ho na bawat PWU student has to enroll in a gender and development and gender sensitivity class. Lalaki ka man o babae, basta galing ka sa PWU, ang karapatan syempre ng babae ay hindi malayo sa iyong isipan. At yun sa ibang universidad, ako honestly speaking, sa aking nakikita, observation lang ito, partner, nakita natin hindi ganun, pero ibang-iba talaga itong PWU pagdating. Yun na nga ho talaga. I mean, in terms of our courses, there's a requirement to understand civic participation, to understand the importance of family life and to balance family life with professional life. Kasama ho dun ang orientation ng understanding of women's rights. Yes, sir. As human rights. Ano ho yun? Tuhog-tuhog ho yun sa mission namin. So meron ho bang mga babaeng katulad ko na graduate alumni dito ho na talagang maipagmamalik? Kita ko talaga na galing talaga ito ng PWU. Kaya, galing pala ito. Sino mga sikat? Sa media siguro, at the moment I can think of na pinakasikat namin, obviously, is Mr. Abunda. Okay. Right? And Cory Carino. Yes, sir. Even Miss Cheche Lazaro is from PWU JASAMS. That's right. Para lang baka hindi ho malinaw sa mga nakikinig, ang JASAMS ay sakop din ng vision mission ng PWU. Ito ho ay isang non-traditional, pioneering non-traditional Filipino school kung saan ang education is catered to each individual student's capacities. Sa elementary ho, wala ho kaming grades. Because the school believes in cooperation and collaboration rather than competition. Ayun. Walang grades. Kasi ho, ang paniniwala ho namin sa JASAMS, by learning cooperation and collaboration, we teach students citizenship. Paanong mamuhay kasama ng iba. And that these are crucial skills for building a stronger republic. Kasi yun nga naman talaga ang orientation ng eskwelahan. Alright. Talaga naman. Lahat to na aspeto, mga kasama, sumisentro sa pamilya. And the mere fact na bumalik si Dr. Benitez, kahit okay na siya doon sa shuttle. Para sa pamilya, at siyempre sa pamilya ng PWU. Hihinga na po namin kayo, sir, sa saliw ng tawag dito ng hymn. Ang mga eskwelahan may mga hymn, may kanya-kanyang hymn yan. Last time lang nakalimutan namin, sir, ang PUP at FPU. Kahapon naisip ko kay Mama Rivic Terona na sekretary niyo, sir, ay makahingi ng PWU hymn. Para na marinig. At sa saliw po niyan, sir, ay kayo po humihingi na sa inyo ng inyong closing words and remarks sa mga listeners po natin Metro Manila, in the Philippines and abroad, sir. So, thank you to DSX
L, no? Para sa invitation to share the orientations of the school. I invite everyone to come and visit. Subukan ho niyo kami. Kami po ay dedicated to building stronger families as a site for transforming our society. Siguro naman kung magsama-sama tayo at magtutulungan, ang totoong kabayanihan ay lalabas at wala ho tayong mapupuntahan kundi kaunlaran ng bayan. So, marami pong salamat at sa tulong natin lahat, ito ay mission for nation building talaga para sa amin. Thank you very much. Makasama si Dr. Jose Francisco B. Benitez, 9th President po ng University, Philippine Women's University. Good morning. Thank you. Good morning. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Manila, Sunday Morning Radio Talk Show. Gusto po kayo? Morning, Joy. Good morning! Umaga pa lang, good news na sa Metro Manila. Mga pagsanghatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang mga panauhing eksperto sa issue at impormasyong gumagabay. Hindi po itong dahilan na porket may pagbabago ng klima ay sanhi na to na maging depressed tayo. No? In fact, globally, ang tinitingnan sa climate change as yung oportunidad kung anong pwedeng gawin ng bansa. Good morning, Metro Manila! Dahil tuloy-tuloy na ang pagganda ng umaga. My name is Kes. I am 13 years old. I live in Cavite, the Philippines. And this is my story. The rightful winner of the International Children's Peace Prize 2012. Mga pagsanghatid ay pagbabago sa ating buhay kung saan bida ang usapang pampamilya. Good morning, Metro Manila! Sa bagong oras, alas 8 hanggang alas 10 na ng umaga. Kada linggo, kasama sina Badio Veras at Joy Garcia. Dito lamang sa bagong DZXL 558. Badio Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! DZXL. Good morning, Metro Manila. DZXL. Good morning, Metro Manila. DZXL. Good
Good Morning Metro Manila. Mabuhay ang bagong programa ng DCXL 558. Programa tuwing linggo ng umaga ang Good Morning Metro Manila. Kasama si Bobby Averas at si Miss Joy Garcia. Congratulations po sa inyo. DCXL Good Morning Metro Manila. Metro Guide. Shopping, dining, gimmick, entertainment. Metro Guide. Meeting place, watching. Metro Guide. Rest, relax. Metro Guide. Thank you nga pala muna, by the way, mga kasama sa kay Miss Marvic Tirona, ang secretary ni Dr. Francisco Benitez ng PWU, ha? Salamat po na marami. Saan kayo pwedeng pumasyal ng libre at kung sakasakaling tawag ho dito, malapit lang sa lugar nyo, saan ba pwede? Ayan, kung malapit lang naman ho kayo dito ho sa Pasig City, meron hong pwedeng pasyalan ho dyan. Ito ho yung, ano ito, yung sa may Frontera Verde Drive, sa beside Tendiasitas in Pasig City. Meron ho kayo dyan, napakaganda hong pasyalan ho dyan, lalo na ho sa mga bata. Ayan. Ito ho yung may nakita kong isda freshwater fish collection. Wow! Anong pangalan niya? Freshwater. Oo. Parolas, ano yan? Las Parolas. Las Parolas. Opo, ito yung so may makikitang adult, arapahing mga captives. Ano yun? Isda, klase ng isda na... Mga ano ba yan? Isdang tabang? Iba-iba klaseng isda, no? Parang dalag. Laki, ha? Laki! Minsan, theme park pala siya. Oo nga. Theme park. Nag-open ito this year lang yata, kung di ako nagkakamali. Las Parolas. Ay, maganda pala. Libre, ano? Libre! 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 Anong oras yan, partner? Sabi nga ni Boss Janelle, libre! 9 a.m. hanggang 7 p.m. 9 bukas na. Monday to Friday. Pero pag weekend and holidays ay ganun din naman, 9 o'clock din pala hanggang alas 8 ng gabi. Mas extended na isang oras pag Saturday, Sunday like today. Opo. Minsan i-guest namin yung in charge dito, ha. Makikita ka kayo ng mga malaking isdang kinolekta pa sa buong mundo yata kung hindi ako nagkakamali. Mga freshwater fish collection ho yan. 12,000 lang naman. 12,000. Dami. So yung nakita mong parang dalag, isa yun doon. Nagugutom na ba ako? Masarap kasi yung dalag na ihaw. Oo. Inihaw na dalag o kay tilapia na inihaw. Parang swimming lang yan, partner. Kaya nga. Hindi, yung dalag na nilagyan ng luya na dilaw. Masarap din yun. May gata. Sos Mariosep. Pwede mo nang kalimutan na may utang ka. Good morning! Si Gentle Giant ang tawag sa mga naglalaki ng freshwater fish collection ito, ha. One time i-guess po namin yung may-ari. Para sa ating Metro Guide. Metro Guide. Shopping, dining, gimmick, entertainment. Metro Guide. Meeting place, watching. Metro Guide. Rest, relax. Metro Guide. Ayan. Natutuwa ko kay Dr. Benitez, no, ng PW. Binigyan tayo ng tip. Kasi na-amaze tayo dahil sa pabata talaga yung mga presidente ng mga pamantasan. Mayroon pa pala mas bata sa kanya. Ay, meron pa. Sige, sana one time mag-guess din natin. Pero napakabata, no, ng itsura ni Doc Benitez. May mga ganun tao, ano? Parang pa ikaw lang din, partner. Yung ako, minsan, may mga young-looking tao. Ayan talagang likas na. Likas na yaman. Pero nasa kwan yan eh. Nasa pagdadala din talaga yan. Sabagay. May mga tips ka ba para manatiling younger looking? Ayan. Siyempre, kailangan din ma-balance mo yung activities mo. Ako, naniniwala ako dyan. I-balance mo. Gaano man ka-hectic ang sked mo, dapat meron ka pa rin oras para mag-rest, para magpahinga, or mag-relax. Ano yung pambalanse mo? Ayun, mag-relax. May time ka pa rin na matulog, na kahit papaano, kahit sa buong week na yan, makapagsimba ka, makabanding mo ang family mo, o kaya naman, makapag-relax ka, punta ng mall, manood ng sine, o dili ko kaya magluto ng masarap na ulam, yung mga hindi mo talaga ginagawa, yung hindi ka ma-pressure, mai-stress, na kahit magluto ka na, kasi ako,
magandang pang-relax yung magluto ka. Tapos mga niluto mo puro pacham. Tama. O, pachamba-chamba. At least, di ba? Nag-enjoy ka. Yung point na nag-enjoy ka, it's a good relaxation. And at least, stress-free. Ay, paano yan ngayong tag-ulan na? Paano ka naman magre-relax? Anong pwedeng masarap gawin? mag-relax pag nasa bahay ka, partner. Lalo na pag kasama mo yung pamilya. Magkakagulo kayo doon. Sabagay. Enjoy yan. Magchampurado lang kayo, okay na? Wow, okay na yan. Yung kakulitan mo yung family mo, mga kapatid mo, anak, sa mga misawa na rin, may mga anak. Taya! Langit! Tayaan kayo. My boyfriend. Pwede. My girlfriend. Kulitan kayo doon. Ang magandang relaxation yan. O kaya magnilagang saba kayo. Diba? Habang hindi dating ginagawa. masarap yun, parts. Tapos tinatanaw-tanaw yung baha sa labas. Yun nga lamang kung may mga tumutulo-tulo, pwede mo pa rin i-enjoy. Oo nga. Sige ho. So, yan. From Metro Guide, naging Metro Tips. Metro Guide. Shopping, dining, gimmick, entertainment. Metro Guide. Meeting place, watching. Metro Guide. Rest, relax. Metro Guide. Pala mga kasama, happy listening lang and personal thanks as always kay Dr. Jim Sanchez natin. Good morning, Doc Jim. Si Salamat. Doc Jim po ay isa sa mga napaka-active na ngayon. Hindi lang po sa larangan ng medisina, ng pagtulong or public service, kundi maging sa media. Dahil po ilo-launch na bukas, July 1, ang i-text mo si Doc. Quadri Media Health Service po ito at Educational Media Program. Bakit ito? 4 na platform. Ang radyo, nandito po ang DCXL. I-text mo si Doc. Ang programa niya sa DCXL ay 6:30 to 7:30 p.m. Monday to Friday starting bukas. O yun, mas pinahaba at least mas bonggang-bongga. Marami ho, hitik ho yan. Ayan. Tapos sa internet, ang palawang platform, www.rmnews.com/tv. Yung print, meron ding print platform para kay Dr. Jim. Meron silang first aid in comics form na lalabas. Opo, at sa TV, mag-TV na rin si Doc Jim. Abangan nyo lamang po mga kasama. So, abangan nyo po bukas launching ng bigger project niya, the Text Doc, Call Doc, si Doc Healthcare Delivery System Program. Ako personal, Joy, matagal na akong nagbebenepisyo sa kagandahang loob ni Dr. Jim. Kasi minsan, pag halimbawa may naramdaman ako na kumbaga, hindi naman sakit na malubha, magte-text lang ako yung mga symptoms. Doc Jim, yung baby ko, 2 araw nang may lagnat, ganito, ganyan. So, ayan siya mag-reply sa text din at ibibigay sa iyo yung mga dapat gawin, ang dapat bilhin, dapat kaya inumin. Yan yung doc na talagang public service. So, ang ginagawa. Abangan niyo po yan, ha? Pag nag-text kayo, naputukan kayo, huwag naman sana ng anumang pampaputok dyan. Napaputukan ng firecracker. Kasi yan. Ibang naiisip na mailan dyan, partner, pag hindi na-explain na mabuti yan. Nandyan ka naman para i-qualify. Opo, halimbawa, nadapa kayo, nasugatan sa tuhod. Ayun! Anong first aid na gagawin nyo, mga kasama? Kailangan yan. So, yung mga bagay na ganyan, yung plugging nila, kung naririnig nyo sa amin sa DCXL, pinaplug para bukas, maganda. So, yun ho ang mga panibagong serbisyong publiko ng DCXL. At good morning ho kay Sir Rafi Chico. Ay, Boss Rafi, good morning, ha? Rafi Chico natin sa DCXL din. Apo, salamat ng marami, sir, ha? Tampo ako siya ng konti, Good morning! Magaling po ito, napakasipag na mama. Si Rafi Chico, mga kasama. Isa rin sa mga partner ng DCXL. Kaibigan din ng Doc Jim at lahat. Rotarian. Mario Reas at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! DCXL. Good morning, Metro Manila! Para
nakita ko na si Jen. Si Jen. Na naka-swimsuit. Naka-swimsuit, naka-one piece. Wow! Two-piece pala, sorry. At saka si Deo, naka-two-piece din. Naka-trunk. Naka-trunk. So, nangangahulugan yan na ngayong panahong ito na basang-basang kapaligiran, magpapakabasa pa tayo. Ayun. Masaya yan. At matching ihaw-ihaw. Congratulations sa Blue Team. Wow, congratulations! Yan, ayun ang team ninyo, partner. Congratulations sa Red Team. Saan ka ba? White Team. Okay, mamaya ng White Team, ha? Red Team, champion, volleyball. And sa White Team, Parts, doon ka sa White Team? Dalawa, champion sa basketball at volleyball. You fought gallantly. It's a beautiful Yun lang yung sabi ni Boss Chris ang dapat doon. Si Boss Chris pala white din, ano? White. Saka si Eman. Grabe, ano? Better luck next time. Better luck next time. White din si Deo pala. White din ito eh. Si Nap, white din. So, si Mario Joseph, ang dami palang white na nakapaligid sa atin dito. You fought gallantly. You fought gallantly. Po, ayan, bahagi ho naming banding sa istasyon, mga kasama, DCXL Sports Fest. At sana'y maulit pa palagi. Pards, thank you! Paalam blues na ho! Happy Sunday morning! Magtungo tayo mamaya po sa church, ha? Huwag ko ninyong kalimutan ho yan. Magandang morning! Yung bagong kasama, dito nag-apog kagayan. Diyan ho ang Carla Cave, Joy Garcia. Thank you, Joy! In the province of Occidental Mindoro, home of the Tamaraw, ako si Badio Beras. Good morning, Metro Manila. Morning, Metro Manila! Sumainyo ang Good Morning Metro Manila. Maagang saya, maagang biyaya. Good Morning Metro Manila. Hanggang sa susunod na linggo, mga kasama, dito lamang sa bagong DZXL 558.